Magandang umaga po. Good morning. At isang magandang pribilehiyo po na ako po ay nandito po sa inyong harapan. And to greet you properly, no? I have some notes here, no? Naituro lang ho sa akin ngayong umaga to. Pwede ko ho ba kayong batiin ng maayong buntag, kanatong tanan. Ayan. And naimbag nga bigat, kada kayo amin. Ayan. Pasado na ho ba? And before we start, I would like to, of course, we would love to acknowledge the presence of God. No? Alam niyo po, kagabi, while I was joining the worship team, hindi ko po mapigil ang umiyak. No? Kasi alam niyo po, ramdam na ramdam ko ang presence ng Panginoong Diyos. For 2 or 3 gathered in His name, nandito ang ating Panginoong Diyos, kapatid. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga? Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, ano ho? At ako po magle-lecture. However, baka madala ko po sa preaching. No? But of course, I would love to share to you the Word of God. Tayo po ay mag-aaral ngayon. At sa ating pong pag-aaral, of course, meron lang po akong konting pangpagising. Ayan. Ako po yung magle-lecture sa inyo. The Word of God, of course, aaralin natin. Ang aking pong tema, para hindi ho tayo maliligaw, ang tema ko po ay nasa Romans chapter 12, verse 2. No? Sino po ang nakaka-memorize ng Romans chapter 12, verse 2? No? Meron o bang nakaka-memorize niyan? Ang makamemorize, ang makapag-recite ng Romans chapter 12, verse 2, merong premyo. No? Merong extra rice. Meron po kayong extra rice mamaya sa ating pananghalian. Ano? Well, Romans chapter 12, verse 2, of course, no po, tayo po nasa tema, no po, living the Word. Ayan. No? Ayan po ang atin pong tema ngayon. Living the Word, empowered for the future. Pwede mo bang tanungin yung katabi mo sandali? Tanungin mo lang, kalabitin mo. Sabihin mo, kapatid, are you ready for the future? Ayan. Are you empowered by the Word of God? Ayan. Ano sagot? Amen. Sige po, minsan papalakpakan natin ng Panginoong Diyos. Hallelujah. No? Wala po sa aking slides, but I just would like to reiterate, this is my theme for this lecture. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, do not be conformed to this world, but be, what's the word? Transformed. No? Transformed, no po? We should be transformed by the renewing of our mind. Ayan. Kailangan mabago ang pag-iisip ng tao. No? Kailangan umayon ang isip ng tao sa sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Amen ho ba yun? Kagabi, napakaganda po ng message. No? Alam niyo po, ako po parang nag-usap. No, parang nag-usap, sabi ko, pambihira, dugtong na dugtong ang aming pong salita, no, ngayong umaga. And of course, kagabi, napag-usapan natin na ang isang born again, kailangan ang glory ng Diyos, ano po sabi? It must, the first letter R, reflect. Nagre-reflect ba ang glory ng Diyos? Tingnan mo nga yung katabi mo sandali. Have you noticed? Can you see? No? Nandyan ba, nagre-reflect ba ang salita ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay? Amen ba? Amen. Kailangan ang glory ng Diyos, no? Ang kailangan ng glory ng Diyos, nagre-reside. Nagre-reside ba? No? Baka ang nagre-reside ang sinasabi ng mundo. Teka muna. Do not forget. Romans chapter 12, verse 2, ang lahat ng nakarinig ng salita ng Panginoon. Sino ba yon? Pakitaas nga ang kamay ng nakarinig ng salita ng Panginoon. You should be transformed.
transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po, ang isip ng tao, ano ho, kung minsan ang katabi mo, mamaya malalaman po ninyo. No? Hanggang anong oras ba ako, Pastor Elvis? 11:30? No? No? Mamaya, tinan nyo, magkaiba kayo ng pananaw. Ito na. Pagka ang tingin nyo mamaya, dito sa picture na ilalabas ko, I hope makikita nyo po, no? Kapag makikita nyo, ang itsura niya ay doon nakatingin, could you just raise your hand? No? Pero, pag sa tingin mo, no, yung ipapakita kong picture, nakatingin sa'yo, huwag kang magtataas ng kamay. No? Can I say that again? If the image na ipapakita ko, siya nakatingin doon, itataas mo ang kamay mo. Okay? Naiintindihan po ninyo? Tanungin mo nga sandali yung katabi mo. Tanungin mo, naiintindihan mo? Ayan. Oh. Okay, ready na kayo? Are you ready? Pag nakatingin doon, tataas ang kamay. Pag nakatingin sa'yo, huwag kang magtataas ng kamay. Okay? Are you ready? Sir, hit the button. Ayan na, lumalabas na ang picture. Nakikita niyo ho ba? Ayan na! Ayan, saan nakatingin? Nako, ang hirap. Oo, ha? Hindi mo malaman saan nakatingin. Bakit kayo tumatawa? Ano? Bakit kayo tumatawa? Pwede bang bumaba dito? Oh. Wala na nagtaas ng kamay. Merong nagtaas ng kamay pa ilan-ilan. Ano? Who says that this picture is looking at the right side? Sino nagsasabi nakatingin sa kanan? Merong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, no? 7, 8. Ayan, no? Yan ang walo. Ayan, no? That's what I mean, mga kapatid. Kung papansinin po ninyo, we may have a different view of one thing. Tama? Pwedeng pag tiningnan mo isang bagay, si Mister, sabi ni Mister, kanan. Sabi ni Mrs., hindi, diretso eh. Di ba? Pwede, di ba? Magkaiba ng pananaw. However, sabi ng Lord, be transformed by the renewing of your mind. No? Kailangan mabago. Kaya ang akin pong ituturo sa inyo ngayon, paano ba tumitingin ang bawat individual? Paano mo tinatanaw ang isang bagay? No? Paano? At ano ba ang tamang pananaw? No? Kaya ang atin pong pag-uusapan ngayon, ito po ang title ng ating pag-uusapan, it's about perspective. Ano ba ang Tagalog ng perspective? Ito po ay pananaw. The way you view things. Okay? Paano mo tinitingnan ang isang bagay, ang isang sitwasyon, ang mga nangyayari sa ating paligid at sa ating buhay. Alam niyo po, sa Bible, mapapansin niyo, no, parang may echo yata ako. Iba-iba ang lumalabas na perspective. In the verse that we are going to read this morning, makikita po ninyo, iba-iba ang pinanggagalingan ng kanilang pananaw. And pag iba ang pananaw mo, ay sigurado ko, iba ang judgment mo. Pag mali ang pananaw mo, sabi mo kanan, hindi, diretso eh. Pag magkaiba kayo ng disposisyon. No? Ayan, magkaiba kayo ng disposisyon. In the verse na ating babasahin ngayon, tingnan po natin, iba't ibang pananaw. No? Iba't ibang pananaw. At paano nag-uusap-usap ang mga bagay na ito? Let me bring you in Matthew chapter 27. Aaralin po natin 5 verse lang. No? 1 oras kada verse. No? O sige, tawad, 30 minutes. No? Let me bring you in verse 1. Ito po ang sabi po sa verse 1.
early in the morning, all the chief priests and the elders made their plans against Jesus to put him to death. Verse 2, they put him in chains, led him off, and handed him over to Pilate, the Roman governor. Verse 3, when Judas, the traitor, learned that Jesus had been condemned, he repented and took back the 30 silver coins to the chief priests and the elders. Verse 4, I have sinned by betraying an innocent man to death, Judas said. What do we care about that? They answered. That is your business. Judas, in verse 5 says, Judas threw the coins down in the temple and left. Then he went off and hanged himself. Ano po? Ayan. Makikita po natin ang mga iba't ibang pananaw ngayon sa verse na binasa po natin. At baka kapatid, meron kang ganitong klase ng pagtingin at pananaw. No? And before we proceed, pwede ko hubang hilingin, can we ask the guidance of the Holy Spirit? Pwede ba tayong yumuko sandali at tayo po ay manalangin? Ama naming Diyos sa langit, ang dakilang tagapaglikha ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, Ikaw ang aming sinasamba, Ikaw ang aming pinupuri, Ikaw ang aming pinasasalamatan. Sa araw na ito, Panginoon, hinihiling po namin ang pagkilos ng banal na spirito, na ang iyong banal na salita ay mangusap sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, at baguhin mo nga po ang aming pananaw, ang aming isipan, ang aming puso, higit sa lahat, baguhin mo ang aming buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Pagpalain mo kami ng iyong salita. Palakasin mo kami. Pakainin mo kami ng iyong banal na salita. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Pwede ba tayong magsabi ng Amen and Amen. Can we give the Lord the best clap offering? Hallelujah! Praise the Lord. Ayan. Alam niyo po, katulad ng sinabi ko kanina, kapag ang pananaw mo, mali ang desisyon mo. Kapag mali ang pananaw mo, your perspective, your view, mali. Mali ang judgment, mali ang disposisyon. Mamamali ang buhay. Kaya mahalaga, makita po natin, paano ba tayo dapat titingin? Dito po sa ating verse na binasa, makikita po natin iba't ibang pananaw. Ang isang Kristiyano, transformed by the Word of God, transformed by the Holy Spirit, there is a renewing process in the mind. Meron hong pagbabago sa ating pong pag-iisip, sa ating perspective. Meron pong mga dalawang uri lang ng pananaw na akin pong babanggitin ngayon. Ang unang-una pong pananaw, binabase, ito pong pananaw na ito is, let me call this, the status-centered perspective. Nakasentro ang pananaw ng isang tao base sa kanyang posisyon. Ayan. Sino ho ba dito yung mga pastor? Ayan. Pastor. Meron ho ba ritong mga pastor? Kung nawala yung mga pastor. Natutulog pa yung iba. Ayan. Praise the Lord. Meron ho ba ditong mga nanay, the mother? Ayan. Iba-iba ang mga pananaw base sa iyong posisyon. Nanay ka ba? Tatay ka ba? Pastor ka ba? Are you a married person? Ayan. Status. What is your status? Ano ang iyong posisyon? Iyan po ang atin pong pag-uusapan ngayon. Sabi po sa verse 1 and 2, sabi po sa verse 1, early in the morning, all the chief priests, status, position, the chief priests, and the elders, position. May mga posisyon po sila.
made their plans against Jesus to put Him to death. Well, ito po yung storya na kung saan si Jesus ay hinuli, ibinenta ni Judas, no, katumbas ng 30 silver coins, at bago po ipako si Jesus. Ito po yun. No? Pero kung titingnan po natin sa prosesong ito, meron po tayong matututunan na kung papansinin po natin, may mga tao nung panahon ni Jesus, may iba't iba na hong posisyon. Base sa kanilang posisyon, doon sila kumukuha ng pananaw at doon sila kumukuha ng judgment. No? Yan. At doon din nila hinuhusgahan ang bawat isa. No? Yan. Let me read to you verse 2. Sabi po doon, they put him in chains, led him off, and handed him over to Pilate. Sino po yung si Pilate? The Roman governor. Kanina, chief priests, religious elders, mga status na ang kanilang posisyon nasa religious group. Ito naman, ang posisyon naman ito nasa political group. Iba-iba ang pananaw. No? Kaya nung dinala si Jesus, dinala ng mga chief priests, kay governor, iba na ang pananaw. No? Dahil hindi ho ikinukwento sa Matthew chapter 27, ikinukwento ngayon paano ang kwentuhan nila sa John chapter 18. No? Doon po ngayon sa John chapter 18, ikinukwento paano ang nangyayari. Ano ho? Yan. Let me bring you to chapter 18, verse 28 to 31. Sabi po sa 28, tingnan nyo po dito po natin makikita. Verse 28, early in the morning, Jesus was taken from Caiaphas' house to the governor's palace. And, sabi po dyan, the Jewish authorities, mga religious leaders, did not go inside the palace, for they wanted to keep themselves ritually clean in order, thank you, sir, in order to be able to eat the Passover meal. Ayan. Tingnan niyo po yung mga Jewish authorities. Kumbaga ho, nung panahon nila, Jewish authorities sila. Panahon natin, ito po yung mga bishop, ito yung mga regional overseer, ito po yung mga pastor, no? Ito yung mga elders, leaders, at kung titingnan nyo, ano pong ginawa nila? They did not enter the palace. Dahil sa kanilang pananaw, madudumihan sila. They will not become ritually clean. Ang born-again Christian, ang iyong status dito sa mundong ito, kapatid, ikaw ay hindi na dapat umaayon sa gawa ng mundo. Kaya dapat, hindi ka na pumupunta sa mga lugar na kung saan madudumihan ang iyong pangalan. Hindi ka na dapat madudumihan sa mga lugar na iyong pinupuntahan. Alam niyo po, sa Movers, just recently, no, nandito po yung mga estudyante ng Movers, may nagtanong po sa akin. Dahil ako po sa outreach department, akin ng evangelism ministry, may nagtanong, I cannot remember kung sino yung nagtanong noon, Pastor Gary. Ang tanong niya, Pastor, pwede bang mag-evangelize sa motel? Ba, magandang idea yun No? Sino ba nakakaalam dito ng mga, yung lugar na maraming club? Yung maraming mga GRO. Meron ba dito? Bawal ba dito yon? Marami? Saan yun, Pastor? Baka mabisto. Lagot ka. Andun yung RO sa likod. Ano? Ayan. Pwede ho bang mag-evangelize
sa mga lugar na ganong lugar? No? Pwede ho ba tayong mag-evangelize? You know, brothers and sisters, sa isang pananaw ng tao, hindi na dapat ang born-again Christian pumupunta sa lugar na kung saan masisira ang integridad mo bilang isang disipulo ni Kristo. Amen ho ba yun? Amen. Tingnan niyo po itong Jewish authorities. Sa kanyang pananaw, teka muna, marurumihan ako dyan. Pag pumasok ako sa palasyo ng gobernador, madudumihan ako. Sandali lang ha, hindi ako papasok dyan. Ang born-again Christian po ba? Ano bang pananaw mo, kapatid? Paano ka gumagalaw? Iniisip mo ba, pwedeng pumasok dyan? Pwedeng pumila sa Lotto Center. Diba? Pwedeng mangubra ng wedding. No? Si Pastor, ano tumama ngayon? Diba? Kailangan alam mo, bilang iyong posisyon, dapat alam mo anong tinatayuan mo. And based sa iyong pananaw, Pastor, leaders of the church, workers of the church, born-again Christians, kung ikaw ay talagang binago ni Hesukristo, nilinis ng banal na dugo ni Jesus, bakit ka pa pupunta uli sa putikan? Di ba? The living word. Kailangan nababagong buhay. Kasi ang salitang hindi kayang baguhin ang buhay ng isang tao, yung salitang yan, hindi yan buhay. Hindi yan buhay. Alam niyo po, hindi niyo po na itatanong, nung ako po hindi pa binabago ng salita ng Diyos, ako po gusto pumasok lang naman, sumagi lang naman sa isip ng misis ko. No? Na ako po gusto niya ng hiwalayan. No? Simple lang naman ang bisyo ko. No? Ako po magtatrabaho ng Monday through Fridays, magtatrabaho ako, I will provide. No? Magpo-provide ako, walang problema. Huwag ka na magtrabaho, ako nang bahala sa'yo. Sagot kita. Hindi kita gugutumin. Pero, pagdating ng Biyernes, meron akong Friday club. Ayan. Meron akong Friday club. Sumagi sa isip niya na ako po nahihirapan na siya dahil siya po mananampalataya. A born-again Christian. Kaya sa totoo lang po, nataniman ako ng the seed of salvation was planted in my heart when I was 15 years old. Kaya lang, hindi ko pinayagan na yung salitang iyon mabuhay sa aking puso. Kaya nung lumaki ako, siyempre, trabahong makamundo ang ginagawa ko. No? Huwag kang mag-alala, mahal kong asawa. No? Wala akong ibang anak kundi yung sa ating dalawa lang. Yun naman ang sinisiguro ko sa iyo. No? Wala pang RH bill, alam ko na yan. No? Ayan. For more than 12 years, kapag pala ako'y uuwi ng lasing, no? Inilelehans pala ako ng misis ko. No? Hindi ko lang alam kung nag-i-speaking in tongues pa siya. No? At nagdi-deliverance. No? At ang panalangin lang niya, Panginoon, baguhin mo ang puso ng aking asawa. Papuntahin mo naman siya sa church. Kasi po ako, pag pumunta ako ng church, yayayain niya ako mag-church. Sasabihin ko sa kanya, I will give the pastor 5 minutes. Pag hindi ako na-bless ng pastor na yan, hintayin na lang kita sa kotse. Kaya ngayon, mapalad ako at masaya ako dahil lagpas na kayo ng 5 minutes, nandito pa kayo.
No? For more than 12 years, ipinapanalangin ako ng aking misis. Inilelehans ako, Panginoon, baguhin mo po ang puso niya. Papuntahin mo naman sa church. Mga misis, no? Kung meron ho tayong asawa, anak, mga mahal sa buhay, may kapangyarihan ng panalangin mo, kapatid. No? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya po ako ngayon ay nakatayo sa inyong harapan, hindi po dahil sa credential ko. Kaya hanggat maaari nga sana, maiksi lang ang aking introduction sa akin. Dahil una, hindi ko ho ibinibida ang buhay ko. Dahil gusto ko ibida sa inyo anong ginawa ng Diyos sa buhay ko. No? Kaya alam niyo po ngayon, binibiro ko ang misis ko. No? Iba ng panalangin mo, no? Ano na ang prayer mo ngayon? Ito na prayer mo, sabi ko sa kanya. Binibiro ko po siya. Ang prayer mo, Lord, pauwiin mo naman yung mister ko. Lagi na lang nasa church. No? Iba na. Ayan. Kaya iingat kayo, misis, no? Sa inyong mga ipinapanalangin. No? Pagka ipinalangin ninyo ang mister nyo, Lord, give my husband power. Iingat ka sa power. Baka yung pananaw mong power, power na ang lipad, maya lang. No? Baka ang lipad na ibibigay ni Diyos sa asawa, ng Diyos sa asawa mo, lipad agila. Kapatid, baka maiwanan ka. No? Kaya pag lumipad ang mister nyo ng lipad agila, kailangan lumipad ka rin na lipad agila. Amen ho ba yun? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So be careful, always put on your mind, teka muna, born again na ako eh. Hindi na ako dapat pumupunta sa mga lugar na kung saan masisira ang pangalan ng aking Panginoon at tagapagligtas. Merong Hesukristo na nagbago ng buhay ko at ako ngayon ang kanyang ambasador. Ano bang Tagalog ng ambasador? Representative. English yun. Ho? Kumakatawan. Ayan. No? Ba? Kumakatawan. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw kumakatawan kay Kristo Jesus. Ayan. At sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang tataya ng loto. Huwag ka huwag ka tataya ng wete. Oh? Kapatid, bakit ka umaasa sa weteng? Ba't ka umaasa sa loto? Samantalang merong kang ama sa langit na kayang ibigay ang lahat sa iyo. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. No? Let me continue po in verse 29. No? Sabi po sa verse 29, so Pilate went outside to them and asked. Kita nyo? Dahil ayaw pumasok ng mga priests, ng mga Jewish authorities, ayaw nilang pumasok eh. Madudumihan sila. Masisira ang kanilang buhay, ang kanilang pangalan. Si Pilate, si Pontius Pilate ang lumabas. So Pilate went outside to them and asked, what do you accuse this man of? Ano bang kasalanan nitong taong ito na dinala nyo dito? Verse 30, their answer was, we would not have brought him and try him according to your own law. We would not have brought him to you if he had not committed a crime. No? Hindi namin dadalin yan si Hesukristo dito kung walang ginawang kasalanan yan. Sa pananaw ng mga Jewish authorities, may kasalanan sila. Anong binabasihan nila? Pinagbabasihan yan, base sa batas nila, sa pananaw nila, masama ang ginagawa ni Hesukristo.
Kaya alam niyo po, leaders, pastors, ministers, workers, church, alam niyo po, sa ating pong simbahan, meron tayo dapat na nire-respetong batas. Amen po ba yon? Amen. No? May pananaw ka dapat na sa simbahan may batas. Tama po ba ako? Sa ating mga simbahan, meron tayong ini-impose na batas na ang dapat tayo ay nagpapasakop sa batas na itinatag sa ating iglesia. Alam niyo po sa amin sa Church of God Dasma, ako po nagre-report tuwing Sunday, tuwing linggo, no? Tuwing linggo po, ang amin pong service doon ay nagsisimula ng 5 a.m. in the morning. Matatapos po kami, ang last service is 8 in the evening to 9:30. No? At kapag ikaw ay na-assign ng 5 a.m. na magpipreach, you should be at the church 1 hour before the start of the service. Pag ikaw ay na-late sa call time, hindi ka magpipreach. No? Meron na pong nasampulan yan. Ang batas sa simbahan, dapat bago ka ikaw ay magpipreach, dadating ka 1 hour before. Sa praise and worship, kakanta sila ng umagang-umaga, let's say, second service, 7:30 in the morning. Bago mag 6:30, dapat nandun na ho ang mga buong worship team. Pag hindi ka kakanta. That's the policy. Dapat meron tayong mga batas na sinusunod. Pananaw. Dapat ko bang respetuhin ang batas ng simbahan? Dapat ba? Dapat ko bang sundin ang batas ng pastor? Meron po akong tanong. Total, lecture tayo ngayon. Kailan mo hindi susundin si pastor? Kailan? Kailan hindi susundin ng pastor? Ako, pastor, wala pa akong utos na sinunod dyan sa pastor na yan. Nung ako po ay OJT pastor, ito po ay natakil namin ni Pastor Anthony. So bilang OJT, ang totoo pong, ang unang-una pong original na nag-disciple sa akin, no, siyempre walang iba, kundi ang ginamit ng Diyos kagabi, si Pastor Ronald Camiling. No? Hindi niyo po napapansin, parehong-pareho na kami ng itsura. No? Konting-konti na lang, maaabutan ko na ho yung kanyang kagandang lalaki. Konti na lang. No? Lord, double portion. Lord. Kaya lang, sabi ko sa inyo, iingat kayo sa hinihingi nyo eh. Napansin ko, nung tinititigan ko si Pastor Ronald, ang gandang lalaki ni Pastor Ronald talaga. Amen po ba yon? Parang malungkot kayo. Napipilitan lang kayo. Ano? Napapansin ko po, pag tinitingnan ko siya, parang mababa ang kilay ni Pastor Ronald. No? Sabi ko, pag tumitingin ako sa salamin, parang bumababa na rin ang kilay ko. No? Ito na yung hairline ko, lumalayo na siya sa hairline. No? Alam niyo yung hairline dito sa noo? No? Naiiwanan na yung hairline, bumababa yung kilay. Tama ho ba yun? O tumataas yung hairline? Pero sabi ko, Lord, kung paano mo inanoint yung taong yun. Total, dinisipuli naman ako eh. Si Elijah yun. Kung ako ang itinuturing na Elisha, Lord, baka pwede naman, double portion of anointing. Kung pwede lang naman, kung nanaisin mo lang siyempre, thy will be done. Diba? Hindi ko naman hinihingi, Lord, na kunin nyo na kaagad si Pastor Ronald, nang katulad kay Elijah. No? Ang gusto ko lang, no? Double portion of anointing.
Alam niyo po, marami po siyang itinuro sa akin na nakatulong po ng malaki sa akin pong pag-OJT. Sa COG Dasma po, pag kayo po ay magpapastor, para po kayong sumusuod sa putas ng karayom. Napakahirap po. At ang katotohanan niyan, bago kayo maging pastor, susuot ka sa butas ng karayom, totoo niyan, wala ka pang karayom. Maghahanap ka pa ng karayom. At pag nahanap mo yung karayom, bubutasin mo pa yun. At pag nasobrahan mo ng butas, wasak ang karayom mo. Wala ka ng karayom. Kaya kailangan ingat. No? Siyempre, maraming salamat po sa buhay ni Pastor Ronald. At gusto ko magawa ko din pong nagagawa niya. Kaya po ngayon, merong dinala ang Panginoong Diyos sa akin na isang 24 years old na kabataan. No? Akin din po siyang minimentoran. No? Kung ako po ay magre-rely sa sarili ko, baka saan pupulutin yun? Baka makita nyo sa nightclub yun. Kaya ang kailangan na naituturo dito is the transformed, renewed mind by the Word of God. At pagkatapos po niyan, after Pastor Ronald, ako po dinala na kay Pastor Anthony for OJT. Mag-OJT na po ako. At sa amin pong OJT, sa amin pong mentoring process na tinanong niya ako, Brother Jet, sabi niya sa akin, kailan hindi mo ko susundin? If I may ask right now that question to you, my brothers and sisters, kailan hindi mo susundin ang iyong pastor? Kailan? Di ba lecture to, pastor? Pwede magtanong, no? Pwede. Hindi lang kayo pwedeng sumagot. Hindi, no? Kailan? Kapatid, ito po ang tandang-tanda ko. Sabi niya, sabi sa akin ni Pastor Anthony, Brother Jet, kapag ako gumagawa na ng bagay na taliwas sa salita ng Diyos, huwag mo kong susundin. No? Kapag ang isang pastor ay gumagawa o nagpapagawa ng taliwas sa salita ng Diyos, huwag mong susundin. Kaya mga pastor, no, isaalang-alang nyo ang inyo pong status. No? Pinaghirapan nyo po yan bilang maging isang pastor. At kayo po'y hinirang ng Diyos na mailagay dyan. Huwag mo pong hahayaang mawala yan. No? Huwag mong hahayaang mawala yan. Kaya sa loob ng simbahan, pag may policy, no, kailangan makita mo, yan ba ay nasa ayon sa salita ng Diyos? Sino na po dito ang nakabasa ng Bible cover to cover? Yung cover lang ho sa umpisa, tsaka yung cover sa likod. No? Kaya kinakailangan, kapatid, we have to dwell in the Word of God. Kailangan magkaroon ka ng wisdom. Ano bang wisdom? Ano bang wisdom? Pwede ba ako magtanong, meron ho ba nakakaalam ng wisdom? Ang kilala lang natin si Wisely, no? Si Wisely. Kasi laging nangangampanya, vote wisely. No? Iboto daw si Wisely. No? Si wisdom. What is wisdom? Anyone? Wisdom. Wisdom, sa akin pong paniniwala, no, is the proper use of knowledge. Do not forget the word proper. The proper use of knowledge. Kaya kung wala kang knowledge, mahihirapan kang magkaroon ng wisdom. Ano ba ang knowledge? Ang knowledge, mapupulot mo yan sa kababasa, sa kakukuha ng salita ng Panginoong Diyos, sa kaka-observe, yan ang knowledge. No? Kaya pag wala kang knowledge, wala kang gagamitin. Paano ka magkakaroon ng wisdom?
Wisdom is the proper use of knowledge. Kaya pag walang knowledge, walang wisdom. Di ba? Dagdagan mo ang knowledge mo. Alamin mo. Apo? Alamin mo. Alamin mo ang mga salita ng Panginoong Diyos. Ang daming impormasyon dyan. No? Meron pong isang presidente ng Amerika dati, sabi niya, we should be jack of all trades and master of... Hindi hunan yun eh. Hindi nan yun. It should be, you should be a master of one. Jack of all trades, marunong kang magmartilyo. Pagka nakakita ka ng nagbabasketball, naiintindihan mo yan, pero hindi ka expert, hindi mo master yan. No? Pag may nakita kang nagte-tennis, alam mo yung paano yung tennis. No? Pag meron kang nakitang nagko-computer, naiintindihan mo yung ginagawa niya, pero hindi ka expert, pero alam mo yun. Jack of all trades, ang dami mong alam. No? But we should be a master of one, hindi none. And that one is the living Word of God. No? Amen ho ba yun? Amen. Yun ang kailangan mong i-master, kapatid. No? Kaya kung papansinin mo po sila, no? Alam nila yung tinatayuan nila eh. No? Ang pananaw nila, teka muna, pastor ako eh. Teka muna, chief priest ako eh. Teka muna. Sa atin, tayo, teka muna, born again ako eh. Dapat alam mo yung posisyon mo. Bilang isang ama, huwag mong kakalimutan, born again ka. Tapingin mo nga yung ama dyan na katabi mo. Born again ka na ba? Huh? You are a husband. Amen? In the family, sa inyo pong tahanan, ikaw ang husband. Pero wag mong kakalimutan, husband ka, may posisyon ka bilang husband, you are the head of the family. No? Ikaw ang ulo ng tahanan. No? Ang haligi ng tahanan. Ano bang nanay? Ilaw ng tahanan. Di ba? Sabi nila, ang tatay daw, hindi haligi ng tahanan. Si Mrs., ilaw ng tahanan. Si Mr., hindi haligi ng tahanan. Pag hindi born again, hindi haligi. Tanungin mo yung husband mo, born again ka ba? Kasi pagka born again, si husband, haligi ng tahanan. Pag hindi born again, no, yan ang pumupundi ng ilaw. Si Mrs. ay napupundi. No? Ilaw ng tahanan si Mrs., si Mr. na hindi born again, pinupundi ang ilaw. Yan. No? Mister, wag mong kakalimutan, even though you're a husband, no? Ituturo ni Mrs. yan sa lecture. No? Submit and love. Bakit yun ang command ni Lord? No? Bilang isang husband, huwag mong kakalimutan. Born again ka na husband. No? Born again ka na. Isaalang-alang mo yun. Huwag mong kakalimutan yun. The status that you are in. Dati, ang status natin dito sa mundong ito, ano istsura natin? Basura. Kung titingnan ko po yung buhay ko noon, kung hindi ako nilehans at hindi nahabag ang Diyos sa akin, at kung hindi pinakinggan ng panalangin ng misis ko, hanggang ngayon, basura ang buhay ko. But thank God, salamat, mula sa isang basura, inilagay tayo ng Panginoong Diyos sa isang lugar na kung saan we are the light of the world. Tayong nagiging liwanag. Diba? Huwag mo nang sayangin yung ilaw na yan.
Pag sa loob ka ng bahay, ikaw ang ama ng tahanan, born again ka. Don't forget that. Consider that perspective. Teka muna, ano ba ang pananaw ng isang born again na ama? Ano ba ang pananaw ng isang born again na husband? You should have that kind of perspective. No? Ang haba naman ng 11:30. No? Yan. Kaya po, kung itutuloy ko po ito, no, makikita nyo dyan, sabi ni Pilate, in verse 31, no po, Pilate said to them, "Then you yourselves take him and try him according to your own law." May batas kayo eh. Religious yung batas nyo eh. Di sa religious yan. May pananaw si Pilate. Teka muna, hinihiwalay ko yung pagiging politiko at saka religious. May pananaw na ganun. Kailangan tayo, kapatid, nakikita mo anong pananaw ng mundo at anong pananaw ng isang born again. Ito ang pananaw ng mga iba't ibang posisyon sa mundo. Ano ang pananaw ng isang Kristiyanong leader sa simbahan? Dapat meron tayong ganong pananaw. Meron silang ganong pananaw. Oh. May batas kayo eh. Di husgahan nyo according sa inyong batas. Si Pilate, no? Si Pontius Pilatos, no? Sabi niya, iba yung batas ko eh. Anong sagot nila? They replied, "We are not allowed to put anyone to death." Alam din ng mga chief priests ang kanilang limitasyon. Bilang isang mga pastors, leaders, dapat alam mo, teka muna, hindi ako pwedeng mag-crossover dyan. Di ba? Sandali lang. Pwede ba ang pastor pumunta sa munisipyo, sabihin mo, "Mayor, baba ka nga dyan." Highest calling ito, pastor. Pwede ka ba pumunta sa Kapitolyo, sabihin mo kay Governor, "Governor, liga sandali dito, baba ka muna, ako muna dyan." Sino ka ba? Bishop Viernes. Highest calling, sent by the Lord. Pwede ba yun? Hindi. You have to view things in the way, paano ba ang view ng iba? Kailangan alam mo rin ang pananaw mo. Alam mong nasasakupan mo. Pananaw. Doon mo ibabase ang iyong desisyon, ang iyong disposisyon. Kapatid, no? Medyo tatalon lang ako ng konti, no? Tatalon lang ako. Kapag hindi mo isinaalang-alang ang mga posisyon bilang born again, hindi mo isinaalang-alang ang mga status mo bilang isang pastor. Leader ka ng church, late ka lagi. Sandali lang. Pag hindi mo isinaalang-alang yon, ibang pananaw yan. Doon tayo ngayon sa number 2. No? Tatalon po tayo sandali. No? Ito po ang number 2. No? Pwede ba tayong tumalon doon, sir? Magiging self-centered perspective na yan. No? Magiging makasariling pananaw yan. Hindi pa rin ho tayo umaalis sa Matthew chapter 27. No? Pupunta ho tayo sa verse 3. Sabi po dito, no? When Judas, the traitor, wala naman Judas dito, di ba? Learned that Jesus had been condemned. He repented and took back the 30 silver coins to the chief priests and the elders. No? Biruin nyo, no? Si Judas, naghudas. Ang hirap intindihin nun, ha? Si Judas ng Judas. Tinawag po siyang traidor.
No? Bakit kaya? Bakit kaya si Judas naging traidor? Sino ba si Judas? Kasama siya sa 12 disipulo. Amen? Sino ba si Judas bago niya ginawa yan? Kasama siya sa Last Supper. Di ba? Pag nagpe-perform ng miracle si Jesus, kasama si Judas. Amen? Andun lagi si Judas eh. Ako, mayroon akong bagong pananaw ngayon. Ibig sabihin, sa church, pwedeng may Judas. Ito, bagong pananaw sa akin. Sa bagay, pinipid ni Lord sa akin. Sa bagay, tingnan nyo po, in Genesis, sa paraiso, may demonyo. May ahas. Diba? Kaya pastor, huwag kayong magugulat kapag sa loob ng simbahan, may ahas na, may Judas pa. Kawawa naman tayo nun, pastor. Yan po naalala ko, sabi ni Pastor Anthony sa akin nung mini-mentor niya. Sabi niya, Brother Jet, these are the things na nangyayari sa simbahan. Kasi po, I am from a corporate world. Ang mundo ko po, corporate. Nadampot lang ho ako ni Pastor Ronald. Ewan ko kung anong nakita sa akin ni Pastor Ronald. Siguro napansin niya, magkahawig kami. Idisipulo ko nga ito. No? Tulungan ko nga itong magbago ang buhay nito. Tulungan ko nga yung misis nito. No? Dinisipulo ako at ako po ay nakarating nga sa pagiging OJT pastor. At sa OJT pastor ko, no, sabi sa akin ni Pastor Anthony, Brother Jet, baka ang tingin mo sa simbahan, perfect. Kagabi, na-bless ako eh. Sabi ko, naaalala ko lahat ng tinuturo sa akin ah. Walang perfect na church. No? Kaya pwedeng mangyari, in the church, merong ibang espiritu. The spirit of Judas, the spirit of the serpent, sa loob ng simbahan. Kaya ang pastor, kinakailangan mananalangin, Lord, give me discernment. Yan po ang sabi niya sa akin, Pastor Anthony. Brother Jet, always pray that you will always have discernment. Because in the church, pabalik-balik lang ang tao dito, sabi niya, na-experience ko ito. No? The same dog, different collar. Sabi ko, Pastor, hindi ko po maintindihan. The same dog, pare-pareho yan. Minsan, babae yan. Minsan, lalaki yan. Pare-parehong tao yan. Pare-parehong pumupunta sa church yan. Same dog, but different collar. Yung collar ng aso, iba-iba ang humahawak dyan na espiritu ng kadiliman. Ganun pala yun. Kaya pag nakakakita po ako sa simbahan ng pasaway, tinitingnan ko, ano bang collar nito? Yan. No? Pastors, we will encounter those. Diba? Iba ang pananaw ng mga yun. Katulad ng pananaw ni Judas, the traitor. Gusto nating maintindihan, bakit naging ganyan? Ano ang connect ni Judas sa pagiging self-centered? Paano? Pwede ko hubang dalhin kayo sandali sa isang magandang kasabihan? Sabi po sa isang kasabihan, it is useful occasionally, hindi palagi, no? To look at the past. Minsan tatanawin mo yung nakaraan to gain a what? A perspective on the present. Bakit ba nagkaganito to? Kailangan daw tanawin mo yung nakaraan para malaman mo ano ba nangyari ngayon, present na ito. Bakit ganito? Alam niyo po, in counseling, you can use that. Ano ba nangyari nung nakaraan? Bakit naging dalawang asawa mo? Ano ba nakaraan mo? Kasi po, ang turo ng tatay ko,
pwede daw mag-asawa ng marami. Ah, ganun ba? Ah, hindi ko alam yun. Sayang. Nagpastor pa naman ako. Pwede palang marami. No? You have to look at the past. Bakit ka ba nabaon sa utang? Ayan. You have to look at the past occasionally to gain a better perspective of the present. Para makita mo yung buong picture. No? Tanawin mo ang kabuuan, maging yung nakaraan. Ayan. No? Ngayon, ia-apply po natin yan. Tingnan natin yung nakaraan. Paanong napunta na si Judas nagsisisi ngayon? Nagsisisi siya at ibinenta niya si Hesukristo. Magkano? 30 silver coins. You know, in the Old Testament, no, maidagdag ko lang to, in the Old Testament, kapag ang isang may-ari ng baka o kalabaw, sinuwag yung trabahador, yung alipin ng kapitbahay niya, magbabayad yung may-ari ng kalabaw, yung may-ari ng baka, magbabayad doon sa kapitbahay niya na napatay ang kanyang trabahador. This is in the Old Testament. Alam niyo po kung magkano ibabayad? Sa isang alipin, 30 silver coins. Yun ang naging presyo ni Hesukristo. Presyo ng isang alipin. No? Doon ibinenta ni Judas. Balikan natin. Bakit si Judas merong self-centered perspective? Hindi niya tiningnan yung status. No? Sabi po niya, basahin ko lang po in verse 4, I have sinned by betraying an innocent man to death. No? Yan. Alam niyo po, si Judas, nagsisisi siya ngayon kasi si Hesukristo ibinenta niya, nakalimutan niya yung status niya. Nakalimutan niya yung status ng kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi niya isinasaalang-alang ang status, walang isinasaalang-alang na relasyon. No? Natatandaan niyo po yung lumalabas ngayon na balita, mainit na mainit sa balita, si Janet Napoles. Sino po bang nakakaalam ng balitang yon? Janet Napoles. No? Nung una, ayaw lumabas. No? Kim, pwede ba natin ilabas yun? Ayan. No? Basahin po natin sandali. Sabi po dyan, Manila, updated 3:22 p.m., President Benigno Aquino III announced Wednesday that the government will give 10 million reward to anyone who could provide information leading to the arrest of fugitive Janet Napoles. Ayan. Kasi po nung una, ayaw lumabas ni Janet Napoles. Pero nung naglabas ng anunsyo ang presidente, ang sinong makapagturo kung nasan si Janet Napoles, may 10 million pesos. Alam nyo, kung ako kamag-anak ko si Janet Napoles, at alam ko kung nasaan siya, hindi ko titingnan, hindi ko isasaalang-alang yung status namin, yung posisyon namin na kami magkamag-anak. If I have a self-centered perspective, alam niyo po ang self-centered perspective, it could also be a selfish perspective. Kung hindi ko titingnan, hindi ko isasaalang-alang ang relasyon, ay, kamag-anak ko yan. Bakit ko isusumbong yan? Pero kung selfish, self-centered ang pananaw, sarili ko lang, aba, yung pinsan ko, 10 million to. Di ba? Kahit naman ako si Janet Napoles, pagsususpetsyahan ko ang lahat. No? Baka ipagkanulo ako nitong mga to.
Kikita pa sila sa akin. Eh, susuko na ako, Mr. President. Isinusuko ko na ang sarili ko. Baka may makinabang pang 10 million. No? Eh kung makasarili pa ulit, kung ako yon, kung ako si Janet Napoles, Mr. President, susuko na ako sa'yo. Hati tayo sa 10 million, ha? Kung, kung ako yun. No? Church, brothers and sisters, kapag hindi mo isinaalang-alang ang tinatayuan mo ngayon, light of the world, tagapaghatid ng buhay na salita ng Diyos. Kapag hindi mo isinaalang-alang yan, ang isang self-centered perspective or selfish perspective, kapatid, hindi mo isasaalang-alang na meron kang pastor, sarili mo lang iintindihin mo. Kung ikaw man ay pastor, hindi mo isasaalang-alang ang ano pa mang bagay, maging ang posisyon mo, makuha mo lang yung gusto mo. Selfish perspective. Kaya kung minsan, merong pastor, usong-uso ngayon yan eh. 3G. Mga cellphone na 3G, usong-uso ngayon yun. No? Yung mga high-tech na cellphone, na sinasabi na, ayan, 3G yan, mabilis yan. Pag nag-internet yung cellphone na yan, mabilis yan, 3G yan. Pastor, iingat kayo sa 3G. Diyan bumabagsak ang pastor sa 3G. Hindi sa cellphone, ha? Sa 3G. Ang unang G, gold. Gold, pera. Eh, makasarili si pastor. Mukhang gold. No? Meron tayong kasabihan, no? Blood is thicker than water. Pero meron akong kasabihan din. But gold is thicker than blood. Di ba? Diyan bumabagsak ang pastor, ang religious leaders at born again. Pag makasarili ka, hindi mo isasaalang-alang ay born again ako. No? Born again ako. Gold, dun ako. Makasarili. Pangalawang G, ano? Girls. Di ba? Eh ano ngayon, kung may asawa ko? Sarili mo lang ang iniintindi mo? Pastor, ano ba, meron ka ng 2G? Maka naka 2G ka na. Alam nyo, minsan lugi nga tayo, yung ibang mga leaders natin. Meron ng 1G. Yung iba may 1 gold, o kaya yung iba may girls. Minsan nagpapa-counseling po sa amin, Pastor, paano ba to? Meron po akong kasalanan sa misis ko eh. Meron po akong chicks. Aba, pambihira. Ganun ba? Masyado ka naman. Sobra ka naman. Kami nga hindi pa dumadalwa eh. At wala kaming balak dumalawa. Diba? Pastor, gold or girls? Eh, ang mga girls pa naman, kung minsan, pag ang mga pastor umaakyat sa pulpito, akala nyo lang yon. Ang gwapo-gwapo. Akala nyo lang yon. Pero pagbaba niyan, wala na yung glory ng Diyos. Pagka kinuha mo yan, kapatid, sa asawa niya, ikabod. The glory has departed. Doon marirealize nung kabit, ay, ang pangit pala nito. Di ba? Eh kasi nawala na yung glory ng Diyos eh. Ikabod.
habang na kay Lord siya, habang nasa misis siya, nasa pamilya siya, Shekinah glory. Amen ho ba yun? Yan ang sumasa atin, mga kapatid. The Shekinah glory of God. Pero pag naging self-centered ka, papunta ka na sa ikabod. Yan. Gold, girls, and ayaw mo ng gold, ayaw mo ng girls, pwede ka namang lunurin sa isang jeepa. Ano yun? Glory. Pag nalunod si pastor ng glory at self-centered, selfish ang pananaw, kanya lang ang glory. Ayaw na ayaw ng Diyos ng may kaagaw ng glory. Amen ho ba yun? Dahil ang glory kay Lord lang. Hindi sa kahit na sino paman, di ba, na tumatayo sa harapan. Hallelujah! Praise the Lord. Self-centered perspective. At ang may self-centered na perspective, makasarili yan. No? Dito tayo magtatapos. No, bago ho ako maubusan ng oras, in verse 5 of Matthew chapter 27, verse 5, no, it has difficulty to see the Savior's perspective. No, in verse 5 po, babasahin ko lang, Judas threw the coins down in the temple and left. Then he went off and hanged himself. Hindi niya nakita na si Hesukristo pala nagpapatawad. Si Hesukristo kahit naging swapang ka, naging selfish ka. Ayun pala ang English ay Tagalog ng self-centered. No? Swapang. 'Di ba? Letter S din. Alam niyo ba yung swapang? No? Self-centered. No? Sabi nila, ang selfish ay ganid. Ayan. Ang self-centered, pakisulat, swapang. Ayan. No? Tingnan mo yung katabi mo, walang swapang dyan. Diba? Wala kang makikitang swapang dyan. Dahil alam na alam ng mga katabi mo at ikaw mismo, ang glory kay Lord lang. Diba? Si Judas, dahil swapang siya, makasarili lang siya, hindi niya natatanaw yung ibang tulong na manggagaling sa iba. Siya lang. Siya lang. Self-centered perspective, it has the difficulty to see the Savior's perspective. Kapag ikaw ay swapang, kapatid, hindi mo makikita yung pananaw ng Diyos. Ang nakikita mong pananaw, pananaw mo lang. Amen ho ba yun? Pag ikaw ay swapang, tingnan mo naman si Lord. Ano po? Nung siya po binigyan ka ng kaligtasan, nasaan ka na ngayon? Aba, iba na ang tingin sa'yo. Uy, born again yan. Huwag mong tayayain sa inuman yan. Hindi na umaayon sa mundo yan. No? Do not conform. Di ba? Hindi na nagko-conform sa mundo yan. Hindi na nakikiayon sa mundo yan. No? Ibinigay ng Lord yun, yung glory na yun sa'yo. Pastor, ibinigay ng Lord ang glory sa'yo. Isinishare ang glory sa atin na naglilingkod sa salita ng Diyos. Imagine mo, pag nagsasalita ka ng salita ng Panginoon, may nababagong buhay. Bakit? Magaling ka bang speaker? 3G. Huwag mong kakalimutan. May nababago ang buhay kasi ikaw ang instrumento ng Diyos, nagsasalita, pero ang kumikilos na kapangyarihan, wala sa'yo. Galing sa Panginoong Diyos yan. Binabago ang buhay ng iba. Isinishare ng Panginoong Diyos sa atin yung glory na yun. Kailangan matanaw mo yun.
Kung makasarili ka, hindi mo matatanaw ay galing kay Lord yun. Pag nagkamali ka, ang pastor ba nagkakamali? Ang church leader ba nagkakamali? Lahat tayo nagkakamali dahil wala namang perfect. No? Matatapik po natin yan. Bukas. No? It's about falling. When we fall, what does it mean? No? Kaya huwag kayong mawawala bukas. No? What does it mean when you fall? Judas, nagkamali. Makasarili. Akala niya, pag ang isang tao makasarili, suwapang, wala nang ibang tutulong sa kanya. Kapatid, ang merong status-centered, ay, lingkod ako ng Diyos, merong Diyos. Nakikita mo yung posisyon mo, status-centered perspective. Ang posisyon ko, servant ng God, meron akong Diyos. Pag nangailangan ako ng tulong, hihingi ako ng tulong sa Diyos. Status-centered perspective. Pero ang self-centered, ako lang. Pag hindi ko na kaya, Judas hanged himself. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pag hindi mo na kaya, meron tayong Panginoong Diyos. Merong Panginoong Diyos na buhay. Amen ho ba yun? Pwede ho tayong tumayong lahat?